Guys, nandito ako ngayon sa plaza. Hintayin ko muna lumabas lahat ng tao sa simbahan. Lahat ng tao ay nabuti kung lalabas lahat. Ano guys? Ang taba ng mukha ko. Wala akong pagbati, wala nang sumayin ng Panginoon, wala nang paglalagay ng mga tanda ng krus, wala po na insenso, wala. At gagawin natin ito ng sabutan. So, dun sa screen, tingnan ninyo, nakalagay dyan ang sabutan. Pag-T ay siyempre tagapagsalita. Yung S, si Jesus, kinakatawan na ng pari. Pagdating dun sa B, yung bayan. So, ang bayan, hindi ibig sabihin nga yung grupo nyo na kayo, yan ang bayan. So, di na yung pag-isabot kayo doon sa sagot. Ganyan po ang nangyari. Naglagas. Yung buong bayan ang sumagot. Kaya bumili ako. Isang pulutin lang. And then, mamaya mga kapatid, pagdating po doon sa at siya ay nalagutan ng tinga, Ay, kikibot po tayo. Siksikan tayo sa mga tiles. Baka hindi kayo makaluhod. So, pumunta lang kayo. Bow your head. Sinang paggalang. Ang pagpapakasamin ng ating Panginoon Jesucristo ayon kay San Marcos. Inaumagahan, nagsulong agad ang mga punong sacerdote, ang matatanda ng bayan, ang mga iskriba at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Itinagapos nila si Jesus at sinila kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kaya na ang nagsasabi. naghanap ng maraming sumbong ang mga punong sacerdote laban kay Jesus, kaya siya muling tinanong ni Pilato, Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. ngunit hindi na sumumpa si Jesus, kaya nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang isunod sa kanya ng tao ng bayan. Sa kabilanggo noon, ang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naging wasik at nakamatay ng nagdaang magsisikan. Lumapit ang mga tao at iniling kay Pilato na isagawa na ang kanilang pinaabulang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? alam ni Pilato na hindi ang usyok sa mga punong sacerdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sunsulan ng mga punong sacerdote na si Barabas ang hiniling palayain. Tinanong muli sila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ako sa krus! Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ngunit lalo pa sumigaw ang mga tao. Ako sa krus! Sa paghangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang pinahagutin at ibinigay sa kanya upang ipako sa krus.
Sila ng mga kawal sa Jesus sa Pretorio, ang inirahan ng gobernador, ang kanilang tinipon, ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balaban na purpura, kumuha ng isang halabang matinis, ginawang korona at itinulong sa kanya, at sila'y pakigang nagpugay at bumati sa kanya. Siya'y pinagahampas nila ng tampo sa ulo, pinaglulunhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos pagkain, sinilisan nila ng balabal, sinuutan ng taliling damit at nilabas upang ipaho sa krus. Nasa dulo nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon at taga-Seranin, ama ni Alejandro at Tuto. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ang kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagin Golgotha, ibig sabihin, buo ng buo. Binigyan siya ng alak na may kahalong mira, ngunit simple niya ito. Pinako siya sa krus at nagtapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Kaya ng umaga, nag-ipato nila sa krus si Jesus. Sa taas ng krus, isinulat at sakdal laban sa kanya ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang katabi ng itinapon sa krus. Isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nakasaad sa kasulatan. Ibigyan siya isa sa mga salarin. Inibak siya ng mga nagdaraan at patamong-tamong nagsabi. Ito'y pinasta ng mga aking mahalap at pagkatapos inilagay sa dulo ng sansalpo at nagsisip si Jesus. Sabi niya, Tignan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw na malakas si Jesus at nalagutan ng kanya. Pagsunod ang pwedeng sumukot. Biglang nawasak sa gitna ang tabig ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya sinabi niya, Tuling ang anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kapatid. Kung kayo po ay narito, tumingin kayo po sa likod. Walang sinugang karalong sa dami ng tao. Normal ito. Manalangin kayo mga kapatid, ipagdamali pagkakain ng ating mga panalanan at alay, kalugdanan Diyos sa pangkapangyarihan. Tanggapin ang walang Panginoon ng pagkakalit sa iyong mga kamay. Sa kapulad niya at karangalan sa ating kapakanabangan at sa buong sakit ng ganan. Ama namin lumikha, kamandaan sa pagpapakasakit na nagipagtulungan na sumaamin nawa ang iyong pagpapaundak na di makakalitan na ng aming pagganap, kundi ng paghahain minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama, tunay yung maramang na Jesucristo na aming Panginoon.
Wala siyang kasalanan, ngunit inaling sa dali. Sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang pinagsusulungan namin. Kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisihawin ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ayun na, kaya kalentang yung ano. Manaming banaming kamambukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtis ang pusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na ihahandog para sa inyo. Ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong pinaraapan at tumayo sa harap mo para magtitikon sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalinganin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng aming Papa si Francisco, ang aming Diocesan Administrator, si Bishop Milo, ang lahat ng karangalan mo. At narito po mga kapatid, aking nais paalaala, mga ini-announce kanina, sigurado. Bukas, for those who are really, may gusto lang. Meron pong cleaning ng buong parokya. May cleaning, simbahan, paso, lahat. Kung gusto ninyong dumating, so mga alas 9, na pwede na po yan. Ang Martes Santo po ay merong misa ng Christmas sa San Pablo Cathedral. Those who are willing to go there, you are invited, pwede naman. Kami po lahat ng paring naroroon dahil kami renewal ng ating Espiritu.
And then sa hapon, meron po tayo misa ng 5 and then Stasyon Mineral yan sa Barangay Tingin. Pangatlo, sa Miyerkules Santo, may pabasa ang parokya, yan sa harapan ng Adoration Chapel. And then, may misa po ng hapon, 5:30 ng hapon. Sa Huwebes, inanyayaan ko kayo, we will reenact, the first ever Holy Mass, the Mass of the Last Supper at Tawan, ay di atin kong ikukunin. Wala pa na. Nagpapakahirap ka. Wala pa na. Alas 5 ng hapon ang sisal at pagmumugas ang paan ng mga alagad. And then, meron tayong vigil. Meron tayong pagkatalo ng banal sa sakramento. Ilipat mula dito papunta ron sa St. Joseph Chapel. Friend at sister, mga kapatid, between 7 and 12, you are invited. Hanggang short lang po ng midnight po. Yung iba nagpupunta sa PCC sa Iglesia, mga kapatid, kung kayo pupunta sa iba't ibang simbahan sa Huwebes Santo ng gabi, ang aking mga kalagyan kung kayo doon, minded na naka-expose yung Blessed Sacrament. Kaya yun po nang dalaw, bago may mag-istasyon. Biyernes Santo, ang simula po ay alas 3. Sabi ko nga po, kayo ay nahiyahan sa matinding pagdiriwang ng pasyon, ng paghalik sa krus, pwede na po humalik tayo, wala ng pandemic. And then pag-kumunyon, bago tayo mag-prosesyon ng Santo Estero. Strict fasting and abstinence po yan sa mga may edad. So 14 years old pataas ang abstinence, and then fasting 18 at pataas. Except if you are older senior, you are exempted. Ang Easter Vigil, mga kapatid, magsisimula sa Sabado de Gloria ng gabi. Alas 10:30 ng gabi dyan sa harapan. Blessing of the fire, blessing of the paschal candle, and then misa na bibigyan ng muling pagkabuhay. Pagkatapos po noon, diretso na sa lubong. Kung kayo sisimba dyan, pwede hindi na kayo sisimba kinabukasan. Kung hindi kayo sisimba dyan, huwag na hindi kayo sisimba kinabukasan. Kasi Easter Sunday po yun. The Queen of all Sundays. Katulad ngayon, every Sunday, siyang na ang misa natin. Every Sunday, hanggang alas 8 ng gabi. Kaya, tayo po ay merong kalayaang pumili ng ating mga misa. Lalo na itong aking parokyano ng 5 o'clock. Sana makalipan yung iba sa inyo ng 6:30 at saka 8 para magluag-luag tayo ng kaunti. 8 o'clock po, magandang sumiba dyan. Ngayon, eto na. Tuwing pong may ganitong okasyon, Fiesta, Pasko, dati ko pong pinoproblema yung mga kolekta. Kasi yung ating mga kolektor hindi maiilan at kukunti. Ngayon, nakakatuwa. Ang daming kabataan, ano? Amen po ba? Ushers and usheress, palakpakan naman natin sila. May lahat. Perfect! Wow! Lahat ng kabataan, inaanyayan ko. Work in the church. Sila ba yung katulong ng kolektor? Hindi sila papalitan. Katulong. Kaya thank you so much for that. Ang blessing ng palaspas ay hindi pagkatapos ng misa. Maliwanag, kung kayo nahuli at magpapabless, pupunta kayo dito sa liuran. Bago magsimula ang misa ng 6:30, mag-bless doon. Kung kayo nagsimimba, kahit hindi po nakapatakan ng holy water yung palaspas nyo, bless po yan. Sapagat kayo ang pinaspasan. Okay po? Yung mga nakasimba na pinalinong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, paunta sa walang hanggan. Amen. Isang verse lang, awitin natin ang pananagutan, mga kapatid, dahil alay kapwa sa atin ngayon. Walang sino man ang namamatay.
sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapilin niya. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayo at ipakita natin ang wagas na pagmamahal sa Panginoon ngayong mga mahal na araw. Salamat sa Diyos. Nabigyan ng konti ba yan? Dito ko nag-bless. Yes, munisipyo yung si. Hindi ko tuloy ako doon sa palengke. Puro na ako lang. Ano? Puro sa ako. Saan pupunta? Alam mo, nakanda. Yung papunta ko sa mga bumbero. May iba na testa. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat. Masaya namin kayong tinatanggap sa banal na misa. Mula sa ating kaysa ng ating parokya ay handa namin kayo na makisa sa pagkakasalamat. Sa mga biyayang natanggap, matalasta. Ipinapaalam po sa lahat ng pagbabasbas ng palaspas, ng mga palaspas, ay isasagawa bago magsimula ang mga misa. May nakikiusapan din po ang lahat na manatili na lamang sa inyong pwesto habang sinasagawa ang pagbabasbas. Kung meron pong mahuhuli sa banal na misa, maghintay po kayo ng pagsimula ng susunod na misa para mabasbasan ang inyong palaspas. Kalawa, ang ating pong parokya ay magkakaroon ng Parish Cleanup Day sa ika-25 ng Marso, Lunes Santo sa ganap na ika-8 ng umaga at sa hapon naman ay ang ating banal na misa. Yan po ay bukas. Lunes bukas.
Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Istasyong General sa ika-26 ng Marso, Martes Santo, pagkatapos ng ating banal na misa. Ito po ay isasagawa sa Barangay 5. Sa Miyerkules Santo, ika-27 ng Marso ay ating namang isasagawa ang ating pamparokyang pabasa na sisimula sa ganap ng 7 ng umaga sa ating Paris Patio sa May Columbario. Sa Webis Santo, ika-28 ng Marso, ang ating banal na misa ng huling napunan ay sa ganap na kayamanan ng hapon. Nakapaloob po dito ang paghuhugas ng paa ng mga apostoles. Susundan po ito ng pagtatanod sa banal na Santisimo Sacramento hanggang sa ika-12 ng ating gabi na ating gaganapin sa Chapel of St. Charles Joseph. Sa Biyernes Santo, ika-29 ng Marso, sa ganap na ika-3 ng hapon ay ating sasagawa ang liturhiya ng salita ng Diyos, pagkaparangal sa banal na krus at ang kapangumunyon, at sa ganap ng kaayos ng gabi naman ay ang prosesyon ng Santo Entierro. At mananatili naman po bukas ang ating simbahan pagkatapos ng prosesyon para sa sinumang nagkanais manalangin, magbigay galang sa Santo Entierro at pagsabot ng ika-10 ng gabi ay ang prosesyon ng Trinidad. Samahan natin ang mahal na ina sa pagdadalamhati at pagninilay sa kamatayan ng kanyang buntong na anak. Sa Sabado de Gloria, ika-30 ng Marso, damhin po natin ang katahimikan at kabanalan ng araw na ito at muli po tayo magtitipon para sa pagdamagang pagdiriwang sa Pasko ng muling pagkabuhay sa ganap na ika-10 kalahati ng gabi. Maaari tayo maghanda ng kandila bilang makikita sa pagdiriwang ng liwanag. Kasunod po nito ay ang salubong na ating isasagawa sa kiranda ng Chapel of St. Joseph. Kapito, sa linggo ng pagkabuhay, ika-31 ng Marso, ang schedule po ng ating mga misa ay regular na misang paglinggo. Sa likod ng mga pagsubok ng ating pinaranas, patuloy po natin salubungin na may dala ang pag-asa sa puso ang muling pagkabuhay ni Jesus. Maraming po salamat, Reverend Monsignor Matthew Rafael and Secretary Parish Priest. Kayo po ba ay atin sa misa? Okay po, thanks. Lagyan nyo ng daan. Kasi ito mga nangyayari ng misa, hindi makadaan. Lagyan nyo po ng daan. Para po makawin. Ibang mo sa loob. Hindi tayo makakalimutan yan. Thanks, Steve. Sabi ko po. Bigyan nyo ng daan. Pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa Panginoon, sila ay sina Evelyn Barrera and family, James Bryan and Wilma Sabiego and family, Cristobal and Julio Sabiego and family, Roseler and Evelyn and family, Ali Urugan Sadili, Stasay and Neil Sadili, Pilati Pereras, AJ and Julian Tejada, Eric and Edinapia family, for special intention of Governor Ramil Fernandez, Congresswoman Ruth Mariano Hernandez, Vice Mayor Karen Agapay, Mark and Annette Lazaracua and family, Honorable Mayor Roseler Ross Rizal, Vice Mayor Tony Lazaro and Attorney Maricar Lazaro, Engineer King, Anthony and Marlene Calimat, Cassandra Nicole and Carlos Marcelo Calimat, Anthony and Margaret Pantalia Estrada. For good health and following, Mr. Olive Salcalde, Julio Cacao, Irina Lanterna, John Botas, Cornelio Pagaspas, Marcia Garcia, Emma Tanaka, Erciden and Edgar Caluban, Josephine Cabrera, Darius Antonio, Mrs. Teresita Basalo. For the eternal repose of the souls of the following, Heidi Mariano, Ephraim Paigani, Gandhi Francia,
Lourdes Cruz, Edgar Lara, Ligaya Nocelito Neri, Manuel and Neri Sr., Alejandro Lauro Jr., Maria Teresa Alcalde, Macaria and Senador Alcalde, Jose Dinan Roque, Brigida Oruga, Ariel Navadia, Cindy and Boy Placer, Danilo and Valerio Placer, Porfirio Ugaban, Limon Juliet Canet Grabador, Rodolfo Garcia, Jovelyn Lucena, Juana Abad, Oliver Cayetano, Orlando Jose Antonio Gonzalez, Emilio and Hermino Gonzalez, Adoracion Maile, Inay Sanchez, Sodorita Sergio Valerio, Luciana Naro Tapalia, Ryan Joseph Tapia, Lydia and Ambrosio Maturan. At para sa lahat ng mga kaluluwa na himlay, the Satan's Baptist Parish Tulupan. Ngayon, so, tandaan nyo, walang pagdadaanan, walang hindi makakadaan ng pare, kaya si Father Philip, ay, Philip, sorry Father. Lagyan niyo po ng daan, kasi diyan kami pupunta. Saan kami dadaan? Wala mo na magpapagay ko, hindi pa punta mo muna. Lagyan niyo po ng daan. Daan po muna, daan. Inaawin niya tayo. Magandang gabi po. Para maging maayos ang ating pagbabasbas ng balasbas, magbigay po kayo ng daan dito sa harap at sa dalawang gilid. Saglit lang po. Wala pa po. Wala pa po. Mamaya po. Maya tayo ng onte, ha? Hello, my test. Saglit to. Saglit to. Excited? So, Mike Tess, baka natikip-play kanina, mamadali ngayon, ha? Yung mga lay minister ay natawagan ko na pumwesto na dito sa dalawang gilid. Bigyan po ng daan yung mga kayo po yung pupuntahan yan. Diyan kayo sa gilid na yan, ha? Yung mga anak niyo, pakikip. Ano naman lumigaraw? Lasa. Ingatan po mga bata. Wala po pagtutulakan papunta sa Hello, Mike. Ayun. Oh, nakabalik na yung signal natin. Huwag po putulakan. Okay po. At yung mga bata ay inyong ingatan. Baka malakran, madapa, mawala. Pakiingatan po. Ano ho? Para maging maayos ang ating pagbabasbas ngayon gabi. Hello, Mike. Mag-umpisa. Huwag niyo po akong ipitin para niyo na pong awa. Ako po si Father, hindi isang artista. Ano ho? Usag-usag na ng konti, usag-usag ng konti. Nawala.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng pakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya, sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng mga palaspas na ito ay iyong pagpalaking at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming Hari. Siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Malapit na si Jesus sa Jerusalem. Nasa gulod ng bundok ng mga Olibo at natatanaw na ang mga bayan ng Betfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon ay makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit kinalag ninyo iyon, sabihin ninyo kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad ito. Kaya't at natagpuan lang ang asno tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, bakit ninyo kinalag iyan? Siyamagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at hinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito ay sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba naman ay umutol ng madahong sanga ng kahoy at siya ay inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at ulihan ay sumisigaw ng Hosana at pagkain ng dumarating sa ngalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatag. Purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao nagbunyi kay Jesus. Halin desisyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Yan na, nagbasbas na. Guys, tapos na po ang pagbabasbas ng mga palasbas. Kaya naman po, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. At ingat po kayo lagi. At ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos ay laging pagmaaling ka.
Manalangin tayo. Sabihin ang kanyang malirang pagkaman at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maligni sa pamamagitan niya at ang Espiritu Santo magpaat sa walang hanggan. Labas na guys! Labas na! Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng para tulungan ang pagiging. Guys, palabas na! Palabas na!